POE Path of Exile to tayo testing kung hanggang saan yung 4060 Ti mga bossing. Bali pala gamit ko rito Ryzen 5 5600. Tagal-tagal ko na rin di naglalaro na din. So, tignan natin kung kakayanin ba ng 4060 Ti item. Tsaka memory usage using Ryzen 5 5600G. Gamit tayo ng bagong update ni POE. Yeah. Feral Asmirian, expelled from your mountain, you are wild at heart and wild of mind. Oh, how the glory of the Asmiri has faded. I sentence you to death. Say your piece. SSF Rise of the Abyssal. Don't let the Asmirian escape! 70 FPS. So pag loading time bumababa talaga yung FPS. Pero stable siya ng 70 eh. 54 temp. Nakakula yung volume mga chong. That were a lucky break, so to speak. Check natin settings, NVIDIA DLSS, of course, gumagamit tayo RTX eh. Quality. Tingnan natin quality muna, no? Pero naka 1440p monitor kasi ako eh, so naka 2K tayo. HDR, so laging i-remove nyo yung HDR niya. DirectX 12 for renderer. XG27 ACS pala yung gamit kong monitor na Asus. Let's go. Hindi ba ko play yung ano ko? Ba't pala mouse? Dapat keyboard. Inputs. WASD, syempre. By the first ones, you're alive. I'm glad to see another living soul. But Okay. now, all those who drowned, I would appreciate it if you could. Para sa mga di nakakaalam, para tong Diablo. Kung nakalaro niyo yung Diablo 4 or Diablo 3. The Rathan here is stronger than I did. Combination lang siya ng parang Elden Ring. Na mas maganda yung mas pinaganda yung graphics. Search for the Miller and find safety clear fell. Ay, bagong tutorial ah. Yeah. Oh, They're Thrillilions! suot natin yan. Find clear fell.
Sa mga gustong mag-chill, pwede to, PoE. Pero naka-beta pa lang siya mga sir. Hindi pa siya full release actually. Pwede nyo nang laruin or kung gusto nyo siyang itry. Chess. Bakit? $67 FPS. Mapalaga. 4060 to mga bossing. Tingnan natin kung stable si 4060 Ti. 88. Ryzen 5 5600G. 61% yung usage niya. Mamaya malaman natin pag marami ng graphics na lumalabas. Kung kaya niyang i-handle. I swore I'd never wield one of these again. Kung makita yung mga question. Skill gem. Whirling/mana. Spear tab. Left click. H. Pwede. Search Mailer. $82, $88. Tama ba yung settings natin? Yeah, 2560 by 1440 tayo eh. Pero pwede nang scale down to kung gusto nyo. Kung 1080p monitor, pwede. Baka mas mataas pa sa 88. ARPG na to mga sir. Mas demanding ang graphics nito. So kung 4060 Ti ang gamit mo, tapos naka Ryzen 5 5600G ka, pasok na pasok. So hindi ka nakukulangin sa mga CSGO, sa mga FPS games. Itatry din natin to next time. Same. Actually yung build na to for sa anak ko to eh. So 4060 Ti tsaka 5600G. So ang RAM nito nasa 32 gig na 3200. Hindi na ako makapasok. Ano nangyari?
Find clear field. Hindi lang ako eh. May pare na to. Parang si Kiro lang oh. Tayo makapasok sa checkpoint. Spear throw. Talaga pwede. Die, beast! Search for the miller. Hindi, bumalik lang tayo eh. Daan ba dito? Oh, wala. Spring? Bawal. Huh. Search for the meter and find safety clear fill. Oh. Inventory. G. Activate pa. Kailangan balikan to. Yeah. Okay. Pwede kang magpari. Kulang natin. Checkpoint.
Press I. Word slash. Di ba bug to? Ano din eh? Anong daan? Ano yun? Nangyari, hitin natin. Hit natin. Hit tayo bago. Default na lang. Feral Asmirian, expelled from your mountain. What? No! Don't let the Asmirians... Welcome! May nakatakas. That were a lucky break, so to speak. You're the first one. You're alive. I'm glad to see another. The miller went off to now. I would appreciate it if you could. Reach Clearfell. Find the miller. Reach Clearfell. The Rathan here is stronger than I dared imagine. Nakikita na lang. Ah. Ingat. Natin magpari. Nice.
Mukhang bug nga yung kanina, hindi tayo makaalis. Yes, I. I swore I'd never wield one of these again. Okay. No going back now. Nata kailangan. Bug nga kanina, bug. Kapasok na tayo. 85 FPS, PoE 2. Mine. Kung lalaroin nyo tong game na to, better to get at least 2K monitor, 1440p. Mas smooth yung gameplay, oh. Kitang-kita. Kahit at least 180 Hz. So wala tayong FPS drop. Let's see mamaya. Pagka medyo madami-dami ng So this Floater is the meter. Sour warned about. Space. Okay. I know. Where's Yorick? Pare. Long range lang yung ano. Oy! Lugar. 79. Hirap. Ano hirap? Fix pa naman ng 75 FPS. Kalma lang. Kalma, boss. Nagsasamon. Aray. Seryoso. Dapat na. Oh. Sa bang. Nako. Uulit pa yata. Okay. One step further from home. At least your friend weren't here to see what you've been. Yun lang. Medyo nakaka-overwhelm yung mga skill set na tong Path of Exile. Para sa mga beginners, medyo hindi siya friendly. Kung nakapaglaro na kayo ng mga other ARPG, so medyo nakaka-intimidate ng konti yung itong skill node nila. Pero for ano lang naman for benchmarkings lang naman ng 4060 Ti. Come. Alright. Elton, please come inside. Okay, clear fell. So kita nyo naman mga boss, 70 to 80 FPS, hindi nagda-drop yung 4060 Ti. Combination ng Ryzen 5 5600G. Then at least RAM mo is 16 gig minimum. Spirit watch over this lot. Renly's the name, but I've no Smith for you. There's a beast, a particular knife you could chant, you'll find. Anything take your fancy?
Stick to the Man. cairns. Looks to be a Welcome to the camp. All Luna. I fear this land's sickness. Please, take your time. Pili tayo. Halt? Hmm? Tayo. Stay safe. These are just some odds and ends of mine. Hmm? Bye. These are just some odds and ends of mine. Pagbilan? Tayo sa iba. Hindi natin to. Hindi natin kailangan Hello. ito. I like to hold on to bits. Oh, I like this one. Hindi natin yan. Goodbye. Ayaw niya akong pagbilan ng ano, I've collected these over time. What ng do you scroll. think? Yun. Kulang pera ko? Ah, wala na pala kasi akong pera. Goodbye. What the heck? Next natin, sir. Mission. Search Clearfield entrance. Tapos na tayo dito ah. Secrets sa Dark. Okay, test pa natin ulit. Skill crafting. You have an unkit skill. Open inventory. Engrave it. Ah, sorry naman. Ah, pala eh. Explosive spear. Kahit ano dyan. Grave. Siyempre, gagamitin natin yan. Gamitin natin. Lagyan natin sa E. Ayos. So, pag nasa town ka, 50, nagpi-50, 60 FPS. 13 ms. Pero malamig ah. 4060 Ti temperature sa ganitong games na heavy graphics ano no. Nagsi-61, nagpi-50, 60 lang yung ano niya eh. Temperature. Hindi siya mainit. Pag Nvidia talaga hindi mainit. Okay. Bagong skin. Okay. Okay, parang meron siyang ano eh. Travel to Little Greenwood. Nagpi-50 FPS tayo. So may dropping na konti. Mga sir. Pero konti lang naman di siya ramdam sa performance ng laro. Aha. Pero take note, naka-ano tayo naka-quality. Naka-quality graphics tayo. So mamaya try natin yung ultra performance. Pero sweet spot na ng 4060 Ti itong 70. Depende na lang sa tweak na pag-tweak na gagamitin nyo. Or yung pag-tweak ng settings. Hold on. Tsaka sa CPU,
budget friendly na yung 5600G. Hindi ko lang sure kung malalaro yung ganitong mga games gamit yung iGPU na Vega 7. Kasi itong Ryzen 5 5600G, kahit wala kang 4060 Ti na graphics card, makakapaglaro ka ng game. Usually CSGO, Valorant, tsaka yung mga hindi intensive sa graphics. Pero PoE, hindi ko lang sigurado kung pwede nating itry para sa mga interested na gustong maglaro ng ganitong games. Kung kaya ba siya ng iGPU. So, pwede nating i-benchmark later. So, gusto ko pang malaman sa mga ibang maps kung stable ba yung FPS ni Path of Exile sa 4060 Ti na settings. Pag yung main GPU mo yung ginagamit. Yan, tulad yan, pagka marami ng monsters, kung marami ng graphics na nakikita, marami nang nangyayari. Usually, dyan mo malalaman kung stable yung kaya ng GPU mo. Kaya niyang humabol. So far sa 4060 Ti, maganda oh. 70 plus stable. Temperature niya, hindi umiinit eh. Naka 64 degrees Celsius pa rin tayo. Need more time. And at the same time, ang 4060 Ti din naman na RTX. Sa rendering, pagdating sa DaVinci Resolve and Adobe application, okay din siya. So, hindi mo kailangan bumili ng super high-end na GPU. Let's say, for example, 5070. Then, depende rin talaga sa monitor na gagamitin. Mamatay na ako. Need a moment. May enjoy mo na oh. Baka kaya pa nga ng AAA games yung same settings eh. Hindi ko lang sigurado syempre sa mga latest yung mga Black Myth Hero. Pero kung budget meal lang gusto nyo, I think 30 series, 40 series, okay din. Aray ko. Dito. Wala lang, ang sabi. Lads, any thoughts? My 9070 XT, but my 5070 Ti. 80% gaming, 20% work. Lakas na yun, boss. 5070. Kung 80% gaming, tapos 20% work. Panalong panalo. Pero sabi daw nila 9070 XT kung gusto mo ng more pure gaming dahil sa FSR technology na ginagamit ng AMD. FSR ba tama? Parang FSR nga ata yan. $5070 Ti, ano na to? Ang 5070 Ti, ilan ba bit nito? 16 gig ba yan, sir? RTX. $5070.
DLSS 4, 15. 16 gig pala to. Ang bandwidth niya, 896. Taas. 4060 Ti. Check ko ah. Tignan natin. 4060 Ti. Ah, 16 gig. Sobra-sobra na sir sa ano yan? Pang creative ka ba ang trabaho mo or kung more on ano ka editing, panalo yan. Ang nagustuhan ko lang kay RTX ngayon kasi may mga AI compatibility na sila eh. Lalo na sa mga DaVinci Resolve tapos Adobe applications. Kasi hindi ka naman usually sa mga mid-age tulad ko. Hindi na ako more on talagang 8 hours, 12 hours nag-game ng AAA games eh. Usually ang ginagamit ko madalas na pag gusto mo lang mag-relax, console ka na lang eh. Pero depende pa rin sa workflow. Mga 3D rendering kayang-kaya na to. Kayang-kaya ng 5070 Ti. Gamit na gamit mo yan kung nagre-resolve ka. Ang 5070. Try pa nga natin isa pa. Pero 30 minutes, stable yung FPS ni 4060 Ti. Not bad sa ganitong setup. Then, bibili ka lang ng medyo mini ITX na or micro ITX na motherboard. Paswaan na. Hindi ka gagastos ng ganong kamahal. Yan. So, yung VRAM na nagagamit pagdating sa mga action ay 4.3 GB. So, ang gamit ko 8 GB lang. Palag-palag pa, no? Naka 1440p tayo, ah. The eye of the storm. Iwan ko na nga kayo dyan. Bahala na nga kayo. Mamatay lang din ako. 80, 70. Received reports of knuckleheads hiding at the Clearfell logging site. Travel there and Tingnan nyo naman yung temperature. anyone Mga bossing, 62. should be considered a traitor and a criminal. Di ako naka-aircon na Deal with them as you partida. see fit, but bring their bodies back to the man. Electric fan nga lang tayo. Yan. Diyan panalo si Nvidia talaga. Boss, V850. Photo editor si Sir Bray. Paano ba ito? Relax lang kayo dyan. Pause ko muna. Na kung pure gaming 9070, yes, tama 'yon, boss. Kung pure kung limbawa, solid gamer ka talaga. Ano kasi si AMD pagdating sa may tinatawag silang architecture dun sa graphics card na nilabas ni AMD. Tignan ko lang dito sa 9070 pala to, 9070 XT. Naka RDNA 4. Yon, yung sinasabi pala nila yung raw performance ng 9070 or 9060 series ni AMD. Makukuha mo talaga. Kung sa Path of Exile kasi, kung nag-80 FPS ka, for example sa game na to,
Kung nag-80 FPS ka, 1440p, tapos quality settings, or let's say, i-ultra mo pa siya. Sa Nvidia, probably, bababa ng 50 or 60 yan. Pero sa RDNA na architecture, kaya niyang tumaas. Siguro mga 15%. Mahahabol na yun. Lalo na sa mga FPS games 1440p, mas malakas ang ang AMD. Pero para sa akin kung quality lang din naman kasi may DLSS technology rin architecture ang naka Blackwell kasi yung bago ngayon. So kung pagdating naman sa kung gusto mo medyo quality AAA games, hindi ka naman naglalaro, let's say Counter-Strike or mga FPS games, okay na ako sa Nvidia din talaga. Depende talaga sa sa preference mo. Kaya nga sabi ko lagi doon sa group or doon sa mga post ko, always choose kung ano yung needed mo talaga. Hindi porket sinabi na malakas yung naka-RDNA something or mas maganda yung performance niya for pure gaming. Hindi ka naman nagpo-pure gaming, so more on productivity ka. Sayang ang pera mo. Mga ganun. Tulad nito, sa 4060 Ti nga lang, naka-60 yung temperature na 63. 1440p monitor, naka-Ryzen 5 5600G. Na-enjoy ko naman. 'Di ba? Bumili ka nga ng matataas na high specs ng PC, sabihin nila future proof, 'di ba? AM5. Pero at the end of the day, hindi mo siya na-maximize, hindi mo siya maramdaman, 'di ba? Parang ganoon. Pero maganda din yan kasi kung ikokombohan mo ng AMD, tas kukomba mo rin ng AMD CPU, yun panalo yun. May smart access memory pala sila na tinatawag. Smart access memory. Pero di ko na mararamdaman yan, yung mga ganun eh. Depende na lang kung talagang siya, doon mo talaga siya gagamitin. Yung goods na goods yun. Pero so far, I-enjoy ko naman. The wind howls. And minsan din kasi kapag ang mga user, minsan pagka nabebentahan sila ng mga item na ito yung bilin mo kasi malakas sa gaming. So hindi nila sinasabi sa mga user na ano ba yung nilalaro nila. Anong type of game. So basta mabebentahan lang sila. Okay na yun, parang ganon. Pero hindi nila naiisip yung anong purpose ba nung system unit na bibilin nila. Yan. Kaya maghalaga din talaga yung rigorous research pagdating sa pagpili ng mga item. Dati nga nauuso yung sa mga groups ng mga PC Gaming Philippines pagka nag-post ka bumili ka ng 8GB na graphics card. Sabihin nila, sana nag-16GB ka na lang. So ngayon, yung user, yung nag-post ng hard-earned money niya, minsan nalulungkot siya dahil tama ba yung binili ko? Parang gano'n. Dahil sa mga kamote comments na pinaniniwalaan nila. Tibay pa ito. Alis na nga ako dun sa punta na tayo dun sa Uy, nag-level up na pala ako. Hindi ko na alam kahit ano na lang yan. Yan. Pero so far, 80 FPS. Minsan nagna-90 pa nga Malakas kumain ng demanding sa graphics tong Path of Exile eh. Pero ang namamax lang niya rito, titignan niya, 4.3GB. Oh, di ba? Server, shader, 80 FPS, 12 ms nga yung frame. Panalo. Hold on.
Pahanapin mo, 8 gig to mga chong. 4060 Ti RTX. Tapos Ryzen 5 5600G AM4. Then naka 32 GB of RAM. Memory niya 1.8 gig. Greenwood. Dito na ba ako? Bahala na kayo. Pasok na ako. Ayan, 30 minutes na tayo naglalaro ng PoE pero hindi siya nagda-drop po. Smooth. Try naman natin settings ng ano. Try natin settings ng, ayan, naka 1440p tayo, diba? So, try natin settings ng ano. Instead quality, ultra. NVIDIA DLA AI base. Ayun. So, tingnan niyo itong mga bossing. Yung mga, limbawa sa games, example ito, PoE, no? So, meron silang mga tinatawag na AI-based anti-aliasing mode to provide great image quality. So, these modes does not support dynamic resolution. So, pagka sinelect natin yan, performance, ito, ultra. Ayun, no? Nakikita niyo yung ano, changes. Wow, performance. Ayun, no? Kanina balance or quality. Pag natin quality, yan. Pag sinave natin. Sana di sumabog. Ayan. Naka-ultra na tayo dito 71 FPS. Kaso, oo nga. More detail Oh. Damn. What the heck? Ayan, no? 4.4 gig? $2560 texture. Naka-high naman na tayo. Ultra na halat Shadow, ultra, high. 68. So, nagda-drop ng 60 to 70. Pero nagda-90 Bring it on. Naka-ultra. Hindi mo to makikita sa 60 to 70 Hz monitor Pero kung naka 180 o 240 Hz ka, ramdam mo to tapos naka 2K monitor ka. Suwabe yan. Ngayon pala Di ko lang sure kung optimize yung Di ko sure kung optimize tong PoE dun sa RTX. Oh, di ba? Naka-ultra settings ka na 2K na yung monitor natin pero yung FPS hindi nagda-drop ng 69. So, paano natin sasabihin na kailangan 50 series kagad ang bilhin mo? Yung isa kong system unit, naka 5060 Ti. Pero pinapakita ko dito is kung ano yung potential ng mga 8 GB na VRAM. So that's not always laging VRAM yung labanan. Ito nga, VRAM 4.4 lang yung na-max out nyo. Diba? Depende sa optimization din talaga ng game Tulad ng Metal Gear Solid na Delta today. Kahit naka 5090 na kahit naka 5090 na GPU ka, may stuttering sila ng mga nakikita. Pwede nyo siyang makita sa internet. Yung 5090 nila, gamit nila yung Metal Gear Solid na yung bago ngayon na ginawa sa gamit yung Unreal Engine 5 ata yun. Doon ata siya ni-render, doon siya ginawa. So makikita nila yung stuttering. So nagugulat sila ba't nag-i-stutter. Pero sa PlayStation 5 or console, hindi siya nag-i-stutter. So meaning, yung optimization ng game na yon, ng Metal Gear na yon na remake,
hindi siya optimize sa PC. So kahit anong kaganda ng specs ng PC mo, hindi ka masasatisfy. Die, beast! Kaya maraming factor ang In a moment. bakit ka nag-i-stutter pagdating sa gaming. Masyadong aggressive yung mga beast na yun. So ito, nakaano tayo Wow, 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 wow. Loko, boy. Dami naman ito. Need a moment. The Oh? Stop. Padami ng padami. Napang level na ako. Level 3 pa lang tayo Mas pinahirap ba niyan Path of Exile ngayon. Basta nga tayo. Wala ba bang i-checkpoint? Wait. $83. Putik. Pinagpapos. Option. All crap. Ang ginawa ko? NVIDIA DLAA. What's NVIDIA DLAA? Ayun. Hindi ko alam kung may nagbago. Actually, hindi ko rin masyadong pansin yung more details. So, nung nag-NVIDIA DLAA tayo, nag 45 FPS. Ayan Ayun, checkpoint na. So, ito yata yung kung gusto mo ng mas more image quality aside sa max performance nung GPU or ng game. Yan. Kasi yung ultra performance AI based anti-aliasing mode. This mode does not support dynamic resolution. So hindi siya support ng dynamic resolution. So ano ba yung dynamic resolution? Anong game? Path of Exile to, sir. Itong nilalaro natin. Kung nakalaro ka na ng yung ARPG, yung mga tulad ng mga Diablo 4 or ano pa ba yung mga ARPG? So marami. Para siyang ganun. Yung Diablo 1 or Diablo 2. Yun, ARPG type yung mga ganung game. Yun, mag-1 hour na tayo. Mag-1 hour na nga tayo dito. Yeah, so hindi pa rin siya para sa akin okay ultra performance. So parang naging much detail lang yung itsura. Ayun, titignan niyo rin. Oh. Quality. Okay. Okay. Gets ko na. Kapag naka-NVIDIA DLAA ka, so mas maraming particles, something ganun. Yeah. Pero masaya na ako sa quality. Kasi yung FPS importante rin sa akin para kung priority mo is yung image tapos may iwan yung FPS mo, magda-drop ka, hindi rin siya nakaka-enjoy
Kahit sobrang ganda ng image quality. So maganda balance talaga. Image quality okay, tapos maganda yung FPS mo, or then naka 1440p ka. Yan, may enjoy mo ta. May enjoy mo yung mga ganitong game. Act 1. Ervic. Level 6. Some strange magic's taken hold of these roots. Boss, need B850 sa Ryzen. Si Benji. Ryzen 9600X. 5060 Ti. Konti lang ba difference sa 650? Yung B850, ano niya kasi, ano yan, di ba? Chipset ng AM5. So, ang mga supported nito, sir, is Ryzen 9000, 8000 or 7000 CPU, DDR5. So, kung ang proxy mo ngayon, correct me if I'm wrong, Ryzen 5 9600X, Zen 5 architecture. Then, kung konti lang ba yung difference niya, so, B850 board siya. Well, of course, B850 board tapos combo ng 9600X, 'di ba? For gaming ba or streaming, kung pure gaming and streaming, magbe-benefits ka diyan. Sa mga future upgrades na yan, magagamit mo na yan ng 3 to 5 years eh. Especially AM5 na to. Maganda na yung speed memory din yan. Gaming streaming rig yan, boss. Kung gusto mong ganyan yung path na gusto mong tahakin. Okay yan, okay ang 9600X. Mid to high yan eh, na build. Actually, pwede nga 4060 Ti lang eh. So, syempre, 40 series na siya. 5060 Ti, 16 gig. Good partner. Then, pwede ka pang mag-upgrade in the near future. Let's say, nagmura yung mga 5070 Ti. Kasi lalabas na yung mga 5070 Super eh, pero delay. Balitaan ko kayo kung kailan ang release niyan. So hopefully magkaroon din ako ng magkaroon tayo ng stocks. Quick reminder, bali si PC mo shop is maglalabas na siya ng in the near future ng mga, siguro mag-umpisahan ko sa mga accessories sa Lazada, hindi, TikTok shop. Same platform, para check out na lang kayo doon. Pili kayo ng mga items. Usually, mas mura kapag alam ko may mga, not sure lang, pero ongoing pa siya. 650. Ano ba yung 650, sir? Yung B6, alam ko B650 motherboard to eh. Baka na typo lang. Ayan. Okay yan, sir. Okay. Samahan mo lang na maganda-gandang RAM. So, gamitin mo yung mga 6000 MHz na DDR5 na memory. Siyempre, yun lang naman yung gagana ron or compatibility. Then, gawin mo ng 32 gig. Para huwag mo nang tipidin. Kasi ganun din naman eh. Yung tayo nakaalis ah. Saan na ba ako? Quest. Checkpoint.
Mhm. Di pwede, no? Pwede mag-tele. Tayo papunta. Waypoint lang yata. The wind howls. Come on. Di pa yata siya ganun kalakas sa mid game. Ay, sa ano eh. Stun. Shabby Wood. 19. Strength? Wala. Diablo 4 po ba ito? Ay, hindi ano, Sir Synaptic Flow. Path of Exile. Okay, lagay na natin dito. Path of Exile. Para siyang ano eh, para siyang Diablo 4 pero mas pinaganda yung graphics. Medyo cartoonish ang ano eh, ang Diablo 4 eh. Pero ito parang pag tinry nyo siyang laruin, kung nalaro nyo na yung Elden Ring sa either PC or console, para siyang pinaghalong ganon. Sa Diablo kasi walang sprint tsaka ano yung nagda-dodge. Then dito kasi pwede kang gumamit ng AWSD. Meaning to say, AWSD, alam mo yung pag nagka-counter strike ka, magagamit mo na. Sa D4 walang ganun. And yung graphics mas maganda sa Path of Exile. Pero ang skill tree nito medyo mas komplikado. Pag J K ba? Ay, hindi K. Passive no? Kapag tinignan mo sir yung Sir Synaptic Flow, yung Node 3. Node 3 to eh. Ayun, makikita mo, di ba? Para siyang universe, di ba? Actually, iba-iba siyang path. So, kung ang character mo, for example, is Huntress, eto. So, mamimili ka ng path kung paano mo siya i-build, paano mo i-build yung character mo as player. So, may mga attributes yan. So, kailangan mo rin siya i-balance. Kung saan ka mag-focus, for example, speed, mga ganun. Same lang din naman siya sa mga other ARPG.
para siyang ano eh, yung lumang Ragnarok, yung 2D games, 'di ba? So may mga attributes, may mga ganun. May strength, may dexterity, mga ganun. So kung alam mo yung foundation na ganun, so hindi ka na mahihirapan din dito. Well, actually marami namang guide sa internet kung paano sila nagbi-build. Ayun. Pero try mo sir, try mo din. Actually ano to, free to play pero ngayon ano eh, naka-beta pa eh. So hindi siya, alam ko paid. Kung gusto mo malaro siya ng early access, parang pay to play siya ngayon. Stash. Benta tayo. Yes, these are just some odds and ends of mine. Oh, I like this one. If you find it, what would you like? Till next time. Till next time. Yan naman sila. Oh. The hunt is on. The wind howls. Full pong mga tiyanak eh. Hihinaan pa ako sa skills nito. Aray, aray, aray. Masyado masakit. Paano ba i-large yung map? U? Ay, hindi. U ba L? Nalimutan ko na. Die, beast. Tigas ah. Wind fury. Hihinaan ako sa pari. Oo. Paano mag-aggressive, sir? Taas. Ano ba? Kaya lapit.
Mhm. Pare. Okay. Stun na siya kanina sumakabo. Hindi niya ako matamaan. 80 FPS. Hindi siya bumababa ng 80. Sometimes minsan nagsi 60. Pagka sobrang daming monster. Pero decent ang 8 gigabyte. Kasi yung VRAM niya, tignan nyo, 4.5 lang yung alat nagagamit. We will see sa mga iba pang mga AAA games, hindi lang ARPG. Pagbigyan natin to. Wala na. Red Veil. This place bears the wounds Bigay of ng war. Rosy Sir Azo. Thank you, boss. Thank you. ...64 FPS. So, parang di nagbabago sa... Stick lang ng 30? Or hindi lang... 30 FPS. Napaka-delay. Check na natin. Uy, sumobra ulit. $60. $66 RAM. $64. D312. So hindi accurate dun sa overlay FPS dun sa nakikita nyo ngayon sa screen. So nakalagay kasi 30 FPS eh. So ulitin natin. Ilagay natin tong ano. Pa-windowed ba ako? Ayan. 60, naka 30 FPS eh. Save. GPU to mali lang yung overlay. Try nating exit character selection.
D3, D11. Hindi siya synchronize. Okay. So, hindi pala match yung frame rate kasi na ginagamit ko mga boss. Hindi match dun sa synchronization ng live ni TikTok. So, hindi nyo makikita na naka 80 FPS. Set natin ayusin natin mga chong. Ayusin natin yan para makita nyo. Or baka may idea kayo paano natin siya ayusin. Frame rate. Manage resources. D311. 30 FPS pa rin siya. Capture. Okay. So magti-tweak tayo. Kaya try natin. DRD11. DR. D3D. Okay. Gets ko na. So, kailangan ko i-turn off yung TikTok live live preview. Kasi ang namamax, ang nakukuha lang sa API nitong D311 na nakikita niyo sa screen is maximum ng 30 FPS lang. So, technically, hindi siya makikita na 78, 70 plus. Pero try kong i-turn off. Live preview. Turn off, turn on. So, nawala, no? Pag tina-turn off, nawawala. So, max nga talaga niya is max talaga niya 30 FPS from TikTok live. Pero kung i-screenshot natin siya. Ayan. Copy.
Anyway, so hindi talaga natin makikita na 70 plus FPS ang Path of Exile sa YouTube, sa TikTok Live. Kasi ano siya naka-fix. So hindi ko lang sure kung may mga ibang workaround na pwedeng magamit. Or kung may naka-experience na sa inyo ng susubukan tayo mga boss. Dahil lang Kasi ang resolution ko is 1440p. So technically, ang TikTok live pinefetch niya lang yung API gamit yung MSI Afterburner. Sa mga hindi nakakaalam, yung API is yung software na ginagamit ni MSI Afterburner going papunta dun sa TikTok live. So kailangan ata match ang resolution ko. So naka 1080p kasi si balik tayo mga chong dahil lang. Okay. Try natin change. Ba't kasi naka 40. Tayo. Ano ba yung setting ni TikTok? Ano yung setting ni TikTok? What? Sino open? Yun. Ayan, no? So, yung resolution, so next time ba kung magla-live kayo siguro. Minsan kapag i-show niyo yung FPS na ginagamit yung game or gusto niyo mag-vlog or something. Check nyo lang always ata to. Naka 30 FPS pala. So, meaning, kahit anong sa MSI Afterburner ninyo, makikita nyo sa ibang frame rate. Pero ang nakukuha lang talaga ni TikTok is 30 FPS. So, hindi nyo talaga makikita yung actual na frame rate. So, ano ba magandang gawin? Audio bitrate. Stream latency. Ito yata ang kailangan ko eh. Kaso naka-grade out siya. Ayan, no? Para sa mga, additional tips. Scene transition. Ayun, nakita nyo, 61 FPS. So, hindi siya accurate. Ang makikita nyo lang talaga sa screen, for example, is yung actual na maximum rate na ginagamit niya. Which is 30 FPS. Which is sad. Pero paano ba gamitin yung, paano niya? Advanced audio system. Preload. Preload. Turn off natin. Hindi pa rin. Pero ayusin ko to next time. Pero try ko nga mag 1080p.
Hindi mag 1080p yan. Liit. Keep changes. Save. So ito ang 1080p. Ayan. Wind's fury! Aray ko, aray. Okay naman yung 1080p pero kung naka 2K monitor ka, hindi mo siya feel eh. Siyempre nagbaba ka ng resolution, so maninibago ka dun sa image quality. Dami. Max talaga yan, 30. Balik tayo sa 1440p. Yan. FPS 30. Video capture. Pero okay lang naman kahit di siya gumana kasi nakikita naman dito. Alam ko naka-overlay naman eh.
Kita naman mga bossing, di ba? Ayan. So, makikita nyo naman siya dyan. Ayan, 76. Wira, inubos ko pa yung oras ko sa kaka-search. Kahit naman pala di tayo gumamit ng ano. So, meron na standard yung NVIDIA. Yan, 13ms, 79ms. So, anyway, again, sa mga gustong maglaro ng Path of Exile, swabe na yung ano, pasok na yung specs nyo ng, ang specs ito, Ryzen 5 5600G. Tapos, naka 4060 Ti na 8GB VRAM. So again, 8GB VRAM, may enjoy nyo na yung ganitong gameplay. Kahit mag 2K monitor kayo, na isagad nyo ng 1440p, pasok pa din. Sa mga bossing natin na bagong join, please follow the page, PC mo. We will have some of new products. So we are going to launch the TikTok shop, no, sa PC mo page. So inaayos lang namin yung mga kailangan gawin. Pero I will continue to bottlenecking and ano, yung benchmarking, no, pagdating sa game. Para meron kayong idea or references na makikita. If what type of game ba yung gusto nyong laruin, or anong klaseng workflow ba yung gagawin nyo sa system unit ninyo. More on productivity level ba kayo or more on pure gaming ba kayo? Yung mga ganong klase. Ayun. Actually, salot ako dito sa ganitong specs. Then, pwede kayong sumagat Go Week AM from AM4, AM5. Pwede rin. Walang problem doon. Kasi yun yung mga bago. Bagong labas pala. Bring it on. The wind howls. Sakit ng mga monster. How's the clearing? What would you like? Spear. Water stuff. If you find a pipe, what would you like? Spear throw. Compare. Wala tayong pera. 230. Mark muna.
wind howls. Need a moment. Mas madali pala eh. That's the real Ay, may lag. Talaga ako konti. Yun lang. May drops tayo nararamdaman. Ayun no. Mhm. Minsan sa network eh. May frame drops tayo. Custom. Kaya pala. Ayun na yung network oh. Wow, check. Wait. Need more time. Hilo.
spirit still watches. Let it bear witness. The opposite done. Stun. The wind howls. Alat sa item ah. There's a time and a place for violence. What have we got? Anything take your fancy? 20%. That'll be useful. How can I help? Here's what I've got. Tayo maglakas-lakas ng spear. 5 physical damage, 5 to 9 lang eh. Hanap naman tayo ng mga medyo mataas-taas. Quality 5 to 9. Quality 11 to 20. 10 to 19. Oh, that'll pack a punch. Lahat ng What have item. we got? Anything take your fancy? Not now.
Libre ba yung pare? Oh, okay. Parang si Kiro ah. Hmm. Aye, it yet lives. But by what foul means? What happened? By decree of the Count of Ogham. This shame. There is a battlefield. Renly will know how. The wind howls. Yeah. Dead, dead. Okay, mga bossing. So, see you next time. Live ulit ako mamaya, no? Test natin yung iGPU kung kaya niya yung Path of Exile.